Magandang umaga, magandang tanghali o magandang hapon sa lahat ng Pilipino sa mundo. Kahit saan ka man dako ay may umaga, may gabi, may tanghali at may hapon. So magandang araw na lang sa lahat. At ngayon po, ito po si Toto Tirador at titirahin naman natin itong pagkunwari na BBM. Akala mo kung magsalita ay wala silang ninakaw. 'Di ba? Akala niya siya lang lagi may karapatan na maghanap ng katarungan. Ang katarungan na hinahanap ng Pilipino nung araw ay matindi pang ginawa ng kanyang tatay kaysa kay Duterte. Ang kay Duterte, sinasabi na pinatay 30,000, pero sa ngalan naman ng tinatawag na paglalaban sa droga. Ang ginagawa naman ng tatay niya ay pagnanakaw, pagpatay na mahigit 100,000 tao, yung mga sundalo na namatay dyan, mga eminilip na namatay dyan, na mga Pilipino rin lahat mga yan, at mga NPA na namatay, mga Pilipino rin lahat mga yan. At yung mga ilaga na namatay dyan sa Cotabato na nakisali sa giyera niya, ay ito po yung mga hindi pa nasagot at hindi pa napapanagutan ng mga pamilya Marcos. Sa bansa po ng Romania, nang nilusob po ng mga rebelde na nagrarally, rebelde na kipagyera, ang mga sundalo ni Ceausescu, si Tsar Ceausescu, ang Tsar kasi king ang tawag sa kanila, king ang tawag doon, Tsar, ay natalo nila si Ceausescu at pinatay po ang lahat, pati kaapu-apuhan ni Ceausescu. Kaya hindi na po naulit yung mga korupsyon na ginawa sa Romania sa nag-uusap tayo ngayon. Mahigit pa niyan, nung 19 yung mahigit yung 113 years na namayani sa Russia na mga Romanov ay ginapi din ng mga rebelde. At nung natalo sila, sila po ang lahat ng pamilya ni Romanov ay pinatay. Ganun po katindi ang nangyari. Kita mo ang nangyari ngayon. Ang problema lang, pagkatapos na naging USSR, kasi mga nagrebelde ay mga komunista na pinangunahan ni Nikolai Lenin at saka sino pang ibang mga mga Joseph Stalin. Ayun, ang USSR, United Soviet Socialist Republic. At nabuwag din itong USSR sapagkat hindi talaga kayang i-maintain yung isang pamahalaan na sinisikil ang kalayaan ng lahat ng mga tao. So because of that, it died its own natural death at nagkahiwa-hiwalay po ang USSR. Yung ibang USSR ay iba na, kasama na po ngayon sa NATO, sa European Union. So ngayon, ang isa dyan dating kasama na sa USSR ay yung Ukraine, na ngayon ay kumukontra laban sa kanila. So ang dami po na mga kasaysayan natin na kung saan kapag sinisikil mong damdamin ng bawat mamamayan ay aabot din ang panahon na puputok ito na parang bulkan na hindi mo na mapipigil. Sa Romanov, sa Russia, umabot 113 years ang kanilang pamamayani. But then, 113 years is 113 years, although mahaba yan, pero yan po ang katibayan na hindi talaga mamamayani yung pamamahala o paghahari na nakapundasyon sa pang-api, pagnanakaw, at pananapak ng mga karapatan ng tao at pamamatay. Ganun po. Ngayon, tatalakayin natin, sasariwain natin, huwag nating kalimutan yung ginawa ng mga Marcos. Sigurado ako guilty dyan si Bongbong Marcos kasi alam niya na ninakaw ng kanyang pamilya, hindi niya sinasauli sa Pilipinas hanggang ngayon. So ito po, nagtututok lamang ito sa lahat ng mga gusali na binili ng tatay niya sa panahon ng 1982, 1980s, na gamit ang ninakaw na $10 billion mula sa kaba ng ating bayan. Yung $10 billion po ay kasama na dyan yung mga inutang ng Pilipinas sa panahon niya. So imbis mapunta sa kaba ng bayan ng mga inutang na pera, ay binulsa niya. So sobrang laki po ng corruption. The biggest tip in Asia itong si Marcos Sr. So natataka naman ako at parang kinakalimutan na ng mga taong ito. Parang kinakampihan pa rin si Marcos. 'Di ba? Oh, so ngayon, maraming tao na ngayon ay basta kumukontra ka lang Duterte, hindi niya kalimutan mo na si Marcos. Kumakampi ka naman kay Marcos, 'di ba? Dapat sana ang katayuan natin ay lumalaban tayo sa lahat ng mga katiwalian. Hindi may pinapanigan
nagbibigay kayo ng pabor sa ibang mga tiwali at hindi nyo tinitera. Ganon. O ito, pakinggan ninyo, ito po ay makasaysayan at nagbibigay pugay ako kay Attorney Ruben Carranza na dating PCGG Commissioner at nag-effort siya at ilabas itong documentary ito kasama sa project nila sa Rappler. Kaya nagpapasalamat ako sa Rappler at saka kay Attorney Ruben Carranza. Gagamitin ko po yung documentary video ninyo. At isa sa mga gusali na binili dito ay yung gusali na binenta na ng mga Marcos kay Donald Trump na siyang presidente ngayon ng Amerika. O ito po. Carranza, dating PCGG Commissioner. Samahan niyo akong umikot at tingnan ang mga building na binili ng mga Marcos noong panahon ng diktadura nila gamit ang perang ninakaw nila mula sa mga Pilipino. Nasa harap tayo ngayon ng building na ang tawag ngayon, Trump Building. Ang address niya, 40 Wall Street. Ang tawag dito dati, The Marcos Building. Binili ito ni Ferdinand Marcos bilang regalo sa birthday ni Imelda Marcos noong 1982. Ang halaga nito nung binili niya, 71 million US dollars. Habang namimili ng mga mamahaling building, mga skyscraper ang mga Marcos dito sa New York, namamatay sa gutom yung mga bata sa Pilipinas. Nandito tayo sa New York Stock Exchange sa Wall Street. Malapit dito bumili ang mga Marcos ng building. Ginusto nilang makisali sa kapitalismo dito sa Amerika. So nasa likod ko itong St. Patrick's Cathedral, kilala ng mga Pilipino, at sa tapat niya yung 641 5th Avenue, nasa kanto ng 5th Avenue and 53rd. Dating may apartment si Imelda dito na 7 bedrooms. Binili niya ito sa halagang 700,000 US dollars. Apartment yan, hindi buong building. Nangangahulugan na maluho sila na pamilya. Garbo lang, no? At yabang. Pero ang gamit sa garbo at sa yabang, ninakaw lang ni Imelda. 4 minutes away, Olympic Tower, kung saan dating merong 7-bedroom apartment si Imelda. Dito naman, 3 minutes away, Crown Building, kung saan binili rin ng mga Marcos itong building na ito noong panahon ng diktadura. Dito tayo ngayon sa kanto, kung saan nandito yung Crown Building, 730 5th Avenue sa Manhattan. Binili ito ni Ferdinand Marcos kasama ang tatlo pang building noong 1981 para regalo kay Imelda Marcos. Nandito yung Bulgari Jewelry Store. Grabe ha, sobrang mahal si Imelda ha. Nagnanakaw pa siya para panregalo kay asawa niya, kay Imelda. Isang araw, July 1978, siguro malapit sa birthday niya, bumili si Imelda ng alahas dito. Ang total na binili niya, $1.4 million. 1978, ang laking halaga na nun. Gamit ang nakaw na yaman galing sa mga Pilipino. $2 million naman ang binili ni Imelda rito sa jewelry store na ito, sa harap lang ng Crown Building. Dahil sa mga kanto rito, maraming jewelry store, dito na rin nagsha-shopping si Imelda habang nakatira siya sa apartment niya sa kabilang kanto at saka dito sa building na ito na kinatatayuan natin. Nandito tayo ngayon sa harap ng isang mall. Ang tawag sa mall na to, Herald Center. Binili ng mga Marcos noong 1982 sa halagang $25 million galing sa ninakaw na yaman. Nagkamali sila ng bili dito dahil gusto nila high-end mall, mamahalin. Pero itong area na to, middle class na area. Nalugi ang mall, akala nila kikita sila ng mas malaki. Nalugi pa sila, nalugi ang mga Pilipino. So ngayon, nandito tayo sa harap ng 200 Madison Avenue. Itong building na ito, binili ni Imelda Marcos, ginamit si Glyceria Tantoco for $50 million. Sino si Glyceria Tantoco? Di ba naalala ni si Paulo Tantoco na namatay dyan sa California, Long Beach? Na ayon sa report na hindi pa naman kumpirmado, ay na-overdose sa droga, sa heroin o cocaine. Cocaine daw ata. So ngayon, yan ang kinikwento na bakit parang na-hold daw si Lisa Araneta Marcos doon. Pero hanggang ngayon, hindi pa kumpirmado kasi tinatanggi naman ng Malacanang na nahuli si Mrs. Marcos. Pero
may mga issue hanggang ngayon hindi pa rin nakapag-live na video si Lisa Araneta Marcos sa kabila ng napakaraming hamon sa kanila para mapapatunayan mo na nandito si Imelda sa Pilipinas, dapat mag-live video siya. Okay? O yan, patuloy tayo sa si Glyceria Tantuco, tandaan nyo. Ito pa yung may-ari ng Rostans. Ito ng PCGG eventually, pero nung binenta ito, kailangan bayaran ng mga utang ni Imelda dahil hindi naman nagbayad sa inutang niya para bilhin ito. Ang building na ito, ang nabawi lang ng gobyerno in the end, $800,000 US. Nais ko na rin bigyan din na itong mga building na ito na pinapakita natin ay napatunayan na po na ninakaw. Napatunayan na po. Kaya nga nakuha na ng PCGG ang mga karapatan dyan. Ibinenta na rin ng PCGG yan sa ibang mga tao. Nung nakuha na nila, nabawi na nila mga nakaw na yaman. Kaya yung si Jonathan Samsona, kung nagtatanong, meron po, ano na po, tapos na mga kaso dito sa pagbabawi. Kaya wala na po kayong, ako wala rin kawang kaba, para sabihin na ito yung mga ninakaw ni Marcos Sr. para lang irigalo kay Imelda Marcos. At sinabi dito, ayon sa datos ng kaso na nanalo sila, ay nanggaling isa ito sa mga pera, part ito ng mga pera na nanggaling sa $10 billion na ninakaw ni Senior Marcos. So ngayon, walang karapatan po si Bongbong para magalit-galitan. Kaya kinamumuhian ko siya kasi hindi niya isa sa uli. Hanggang hindi sinasauli yung pera. Marami pa pong pera na tinago nila. So, ito lamang po ay magpapatunay na kung gaano dapat hindi po talaga sila. Nagtataka ko bakit papanalo pa ninyo. O papakinggan natin lalo. Tapos na yung tour natin pero hindi pa tapos ang pakikipaglaban, laban sa mga Marcos. Huwag kalimutan na yung mga nakita niyong building, ilan lang yon sa mga ninakaw nila mula sa Pilipino. Ilan lang yon sa mga ninakaw nila gamit ang $10 billion na ill-gotten wealth. Kayong Pangulo na si Marcos Jr., huwag niyo siyang hayaan na burahin ang kasaysayan. Ito, totoo ito ha. Hindi ito fake news. Totoo ito. Baka sabihin nyo fake news yan. So ngayon, ang naasar lang ako kay Duterte. Bakit kasi pinalibing niya sa libingan ng mga bayani? Itong magnanakaw. The biggest thief in the world. Nilibing sa libingan ng bayani. Kaya it desecrated the sanctity and the integrity of what we call as the cemetery for the heroes. Biro mo, nilibing mo dyan. Kaya itong isa sa galit na galit ako kay Duterte, bakit pinalibing niya dyan si Marcos Sr. At isa pang naasar ako dyan, nilibing dyan si Angie Reyes, hindi naman hero yun, napakamatay sa Loyola Memorial Park sa harap ng puntod ng nanay niya. Kasi inakusan siya nagnakaw na bilyon-bilyon din. Tapos inilibing dyan sa libingan ng bayani. Kaya nga, sa totoo lang, nabababoy na yan yung libingan ng bayani. Alam mo, ang ganda niyan pag pumasok ka sa gate, sa tagig, ng libingan ng bayani, nakasulat yan sa gate. I do not know the dignity of his birth, but I know the glory of his death. Ganun po yun ang nakalagay sa gate ng libingan ng bayani. Kaya lang, nawala ng saysay ito. So magandang hapon po sa lahat at nais ko lang, ibinablog ko lang ito para maalala ninyo na hindi kapatawad-tawad yung ginawa ng Marcos. Kaya hanggang ngayon, pasensya na kayo, hindi ko mapatawad si Bongbong Marcos. Hindi niya binabalik ang lahat ng nanakaw. Iba, tinago pa nila. Hanggang ngayon, hindi pa niya binabayaran yung estate tax na 203 billion. Yung estate tax po, ano po yan? Yan po yung bayad o buwis sa pagmamana mula sa iyong tatay. Minana nyo kay Marcos Sr., dapat magbayad kayo ng buwis na 203 billion US dollars ang halaga at 200 billion pesos. So ngayon dapat hanggang ngayon nananalo ka sa gamit ang mga vloggers na pamimiki. Yung mga Duterte vloggers ngayon, yun ang ginagamit mo ng araw. Mga BBM vloggers din sila noon. So yan, puro kalukuhan ang mga ginagawa nyo.
kasinungalingan at ang taong nabubuhay sa kasinungalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Yan po ang aking masabi. At ang problema natin, sabi ni Art Flores, bayani ba yun? Diktador o magnanakaw? Oh. So, yan ang masasabi ko, no? At hanggang dito lang at hindi na muna ako babati.